Yo, what's up mga push? Panibagong video, panibagong walang kwentang-kwentuhan na naman to. For today's video, tayo nga para ipapasok. Madimit na naman sa atin mo ako'y bago-bago pa lang din eh. Kay Tutoy, ikaw pala'y andyan na. Ano kang trabaho mo dyan? Abay, minsan lang sabi ko, ako hudi na iba pa? O kaya tupa? Ay hindi naman naniniwala. Ay siya, aray, manood ka para makita mo kung anong trabaho din eh sa New Zealand. Ay siya, aray na ho ang kwento. Ang aming home site na pinakatrabahuan ay hindi kalayuan sa aming bahay na rin may tigilan. Siguro nasa 15 to 20 minutes driving laang. Piningaho pala ay uso ang kalhaping o yung nakikisakay sa mga kasamahan. Kasi kadila ang ho ang may car parking dito sa amin site kaya kami ay nagsasama-sama para makatipid sa pamasahe at saka sa gasolina. Ipagkaganda na may ibinanat ni Otoy na transition aray. Ay vlogger na ang dati may ito mambata aray. Ay siya, mag-sit tissues muna para makapahok na sa site. Maikwento ko lang dini sa New Zealand, ang pasok lang ho namin ay Lunes hanggang Biyernes. Di ko may overtime at swerte ipini pumalamang Sabado. Pagkalaking tulong umano man lang pambayad sa bahay yung kikitain tuwing ang Sabado. Di kaya pang pagkakataon, alam mo man tayo mga Pilipino, ay sige, larga, trabaho, hanggang tumagos sa pader. Ay, ano ka naman iyon? Ang palimitang sahod nga po para din ay weekly o kaya fortnight. O kung tawagin sa atin ay kinsenas katapusan. Dahil ho, ang bayaran din ay weekly din. Ay ano ba ang binabayaran weekly? Siyempre, una-una yung bahay mo. Tapos yung life insurance po dito sa New Zealand, weekly payment sa kotse, kasama doon ang mechanical insurance. At monthly payment naman ang iyong car insurance, tsaka yung iyong internet plan. Di naman sa isa, meron pa din yung allowance mo, tsaka pagkain mo, yung gasolina mo pa. Kaya siya, ang trabaho ko din sa New Zealand. Ako nga po pala din ay isang electrical trade assistant. Tingnan mo rin, buklat ng buklat, katotoo na akala mo marunong bumasa ng plano. Wala namang ibang plano, kundi makinig sa plano ng iba. Ay ano nga ba ang ating sinasabing electrical trade assistant? Kami ho, mga helper na mga licensed electrical practitioner dito sa New Zealand. Pero naman ay naikukwento ko lang, dini po pala sa New Zealand. Kahit na kay engineer o professional yan sa atin sa Pilipinas, o napakarami mong experience abroad, pagdating niyo ho dini, parang back to zero kayo. Kailangan niya pa mag-accredit sa mga kanilang mga board. Siyempre ho, may sariling standard ay New Zealand. At tayo din may sariling standard. Ngayon ho, andito tayo sa New Zealand, kailangan natin sumunod. Napakadaming proseso at mga exam pang padaraanan para ikay maging isang ganap na professional dito sa New Zealand. Kaya ihanda mo sa radio mo kasi malaki na rin kastusan din yun. Di sa mayaw, ikarnay, helper muna, mahalaga, nakapit tayo para nga po pala sa inyong kalaman. Ang skilled worker dito sa New Zealand ay in demand kagaya ho na carpenter, scaffolder, plumber, electrician, ay lahat halos ng sa construction job. Marami ditong pwedeng applyan, kaya in demand po tayong mga Pilipino. Minsan may nagtanong sa akin kung kamusta raw ang trabaho dito sa New Zealand. Kung madali daw ba? Meron ba namang madaling trabaho? Pero di chill lang. Minsan mahirap, minsan madali. Tinan mo maaari para naghihimay ng mani. Ang sabi nga nila, ang pag-upload daw, ay sa una lang mahirap. Sa bandang huli, pahirap na lang pahirap. May pambahira. Alay nung una ako nahihirapan. English ba naman ang usapan? Mas madali pang magtrabaho kaysa mag-English na mag-English. Ang hirap pang intindihin. Akala mo na yung mga kamag-anak ni Harry Potter? Ay umaga pa lang. Ubus na ang resistensya sa English. Ay di ho, literal na hindi ka magpapawisan. Tingnan mo rin si Uta ay may jacket na may pangmukha pa. Ay nausok ang bibig sa sobrang lamig. Parang din lagi na sa loob ng freezer. Ay namin na ikukwento ko lang. Ano nyo ganang una, nung ako kinakausap, manang mga lokal din ng trabahador, ay di ako nakatitig laang, hindi ko alam kung sasagot ko, ay English ba naman? Ngayon, may napansin ako. Pag nakipag-usap pala, tumitig lang sa kanilang mga mata, habang nakikinig ka, kung nakikinig, ay di habang nagkukwento siya, di diretsong sagot mo na, yep, yeah, na.
Tapos, minsan ano pang, no, Horace, ay, namapaimbis ng bagya sa pakanang iyang. Siya, o paano nga ba yan? Mayan, alamin niya kung anong trabaho ko din sa New Zealand. Ikaw meron mo kayong katanungan o gusto pong malaman, ay di mag-comment lang kaya. I-follow niyo na rin ako para mas magandang ating kwentuhan. Sa susunod na lang uli para sa mga walang kakwento-kwentang kwentuhan na naman. Sana kahit o paano, may nakuha kayong idea. Salamat!